Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoong Jesus at sa sandaling ito tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan pong pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na dadalhin sa atin ng ating beloved Lord and Preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. Ako po yung nagbibigay po ng paggalang at pagbati po sa inyo. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At gayon din, mga minamahal tayo'y bumbati sa ating mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Metro Manila, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, naabot po ng ating banal na gawain, isang kagalakan po para sa amin, na nakikita po namin kayo sa screen, maminamahal ng aming mga gadget, na kayo po yung nanonood at nakikinig. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga kapatiran po natin, maging sa labas ng ating bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang panonood at pakikinig po. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal, bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa po kami humingi ng kapatawaran sa aming mapagkukulang, sa aming mapagkakamali, pagkakasala. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po ang maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, mala Panginoon. Pahihiran mo po ng banal na kamay ang aking labi, mala Panginoon, upang maging mabisa at makapangyarihan. Lahat ng mga nanonood at nakikinig na may mataglay na sa karamdaman, matanggap nila ang kagalingan nila, O Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Buksan muna natin ang ating pambungad na talata. Marcos 8:36 hanggang 37. Dito po sa aklat ni San Marcos, Kapitulo po 8, versikulo 36 at 37. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao, makamtan man ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, how to save the most valuable you have. Ano ang paano natin maililigtas ang pinakamalaga na mayroon tayo? Alam niyo po ba, maminamahal, ano po ang pinakamalaga na mayroon tayo? Yung ating pong kaluluwa. Amen. Ito po ay katumbas po na isang mundong kayamanan. Kaya nga nabasa po natin sa talata, maminamahal, na for what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul. Ang katumbas ng ating kaluluwa, maminamahal, sabi, katumbas ng whole world. Katumbas ng buong sanlibutan. Kaya nga sabi rito, mga minamahal, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Alam nyo, malalaman nyo lamang po, maminamahal, ang katumbas ng ang kahalagaan ng ating buhay, ang kahalagaan lamang ng ating kaluluwa. Malalaman po natin ito, ang kahalagaan nito, kapag tayo po nandun na sa tinatawag na bingit ng kamatayan. Halimbawa, maminamal, ikaw po nasa barko. At ang barko, maminamal, ay palubog na. Pinapasukan na ng tubig. At mayroon pong malakas na alon, may mga malakas na bagyo doon, maminamal, na sa gitna ng karagatan. Pag nag-declare ang kapitan na itapon ang ating kargamento, at dahil kung hindi natin gagawin ito, ay lulubog ang barko dahil sa bigat na kanilang dala. Gagawin mo yan, maminamahal, kahit dala mo ang iyong pinakamamahaling sasakyan. Kahit dala mo ang iyong mga mahalagang mga hiyas, mga ginto, mga mamahaling mga bato, dala-dala mo, itatapon mo yan.
para sa buhay mo, para sa kaligtasan ng buhay mo, dahil kung hindi mo itatapon 'yan, lahat ng mga kargamento mo na magiging adlang upang mga minamahal kayo makaligtas ay mapapahamak kayo. Doon mo lang makikita, maminamahal, ang kahalagaan ng kaluluwa, ang kahalagaan ng buhay, pag tayo po'y nasa bingit na ng kamatayan. Gagawin ng tao lahat para siya'y maligtas. Kaya nga sabi rito, sapagat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Kaya nga ang tanong, maminamahal, ano ba ang mahalaga sa iyo? Ano ba ang pinahalagahan mo? Ang mahalaga para ba sa iyo ay ang iyong negosyo? Ang mahalaga ba para sa iyo, mga minamahal, ang iyong mga ektaryang lupa, ang iyong mansyon, ang iyong mga malalakit, magagarang mga tahanan, mga magmamahaling mga sasakyan, mga alahas, o anumang mga pag-aari, mayroon ka. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Darating ang araw, mga minamahal, kung ano meron ka, mga minamahal, yan po'y mauwi sa wala. Naalala niyo ba, mga minamahal, nung pong bagyo ng Yolanda? Halos lahat, mga minamahal, sa dako po ng tinatawag, mga minamahal, na Tacloban, sa lugar ng Tacloban, ay halos nagkapantay-pantay yung kanilang kalagayan. Maging mga mayayaman, may mga malalaking hotels, may mga restaurant, mga tao po, mga minamahal, na mga kinikilala at talagang mga VIP kung tawagin. Naging pantay-pantay ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Amen. Sila po'y nanghingi ng pagkain, nawala lahat ng kalang ari-arian, ng kalang magagandang mga resort, yung kanilang mga malalaking mga bahay, mga magagarang sasakyan, lahat po yan nauwi sa wala. Kaya ngayon, ang sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, kung mababasa nyo po ang Banal na Kasulatan, sabi po na Ecclesiastes 5, talatang 15, mga minamahal, gaya ng sinabi ng Biblia, mga minamahal, wala po tayong madadalang anuman. Amen. Lumabas tayong walang dala, babalik po tayong walang dala. Sabi rito, basahin po natin, ang Ecclesiastes 5, talatang 15, isunod natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 7 and 8. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, Kabanatay 5, talata po 15. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Dito sa aklat po ng unang Timoteo, Kabanatay 6, talatay 7 at 8. Sabi dito, unang Timoteo 6, 7, 8. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyan na tayo doon. Amen. Nakita nyo, maminamahal, ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Sabi kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, ay hubad na yayaon siyang muli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang nadadala sa kanyang kamay. Kaya totoo po ang palaging mapapakinggan po natin pangaral, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Amen. Sinabi dito, maminamahal, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain, may pananamit, ay masaya na tayo doon. Kasi kung mas marami kang ari-arian, mas marami kang pangihinayangan. Amen. Kaya nga dito po, kung mababasa nyo po sa Lucas, Kapitulo 12, talatang 15 hanggang 21, mga minamahal, para po sa atin dito sa mundo, ito pong taong ito ay napakapalad. Ito pong taong ito, mga minamahal, ay napaka madiskarte sa buhay. Ang taong ito ay successful farmer. Sabi niya, marami na siyang naimbak sa mahabang panahon. Siya isang matagumpay, maminamahal na mga nagtitinda o nangangalakal po ng bigas. O siya isang mga minamahal yung nag-iimbak ng mga kung sino yung mga kilala natin, nag-iimbak ng mga tuniladang mga bigas. Sila po, katulad po ito ng lalaking ito. Pero sinabi ng Biblia, maminamahal, ang tawag sa kanya ng Diyos, hangal. Amen. Ibig sabihin ng hangal, siya po, maminamahal, ay ibig sabihin, ang pinakamadaling termino rito, maminamahal, yung walang alam. Amen. Yung sabi, you fool, sabi rito,
Siya ay ignorante, ignoramus ang tawag sa English. Sabihin natin ng banal na kasulatan, tunghayan po natin, mga minamahal, dito sa Lucas 12:15 hanggang 21, tunghayan po natin ang isang successful farmer. Pero ang tawag ng Diyos sa kanya ay hangal. Pero ang tawag sa kanya, mga minamahal ng mga tao, ay successful. Basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15 hanggang 21. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo'y mangang-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi isa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? 21. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, ang tawag po ng Diyos sa mga ganitong tao, maminamahal, sabi ay fool. Sabi, but God said to him, sabi, thou fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? Sa saan mapupunta ang lahat ng iyong pinagpagalan? Kaya nga dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang nagpapakayaman sa kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. Kailangan po, mga minamahal, dapat balance po tayo. Alam niyo, yung pong kayamanan na yan, yung mga pag-aari na yan, Diyos po ang nagbigay. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, tayo po'y pinagkatiwalaan lamang ng malapanon, gawin po natin itong makabuluhan. Maminamahal, gamitin po natin ito para sa kabutihan, gamitin natin sa pagtulong, gamitin natin na maging kapaki-pakinabang, maminamahal, para sa, hindi lamang para sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Kasi maaring ipinagkalob sa atin ng Diyos yan para tayo po'y maging katiwala sa mga taong nangangailangan. Para tayo ang gamitin ng Diyos, mga minamahal, na maabot yung mga pangangailangan. Kasi ang mahal ng Panginoon, mga minamahal, hindi na siya bababa rito para ipagkaloob yung pangangailangan ng tao. Gagamitin niya yung mga tao, mga minamahal, na ipinagkatiwalaan niya. Pero itong taong ito, mga minamahal, hindi ganun ang ginawa. Ang kanyang iniisip ay yung kanyang para sa kanyang sarili. Sabi niya, anong gagawin ko? Sapagat wala na ako mapapaglagyan ng lahat ng aking mga inimbak. At sabi niya, ganito ang gagawin ko, gigibayin ko ang aking lumang bangan at ito'y palalakihin ko. At doon ko ilalagay lahat ng aking mga inani. At ako'y magpapakasaya na, wala na ako ibang gagawin kundi kumain, uminom at magpakasaya. Mga minamahal, wala siyang inisip na para sa iba. Wala siyang inisip, mga minamahal, na pasalamatan man lang ang ating mahal na Panginoon. Alam niya namang may kaluluwa siya. Sabi niya, kaluluwa ko, magpakasaya ka, uminom ka, sapagkat meron ka ng, marami ka ng pag-aari na gugugulin mo sa mahabang panahon. Yun ang kanyang pagkakamali, maminamahal. Kasi sinabi ng Biblia, ikaw na hangal. Sa gabing ito'y kukunin ko ang iyong kaluluwa. Napakalaga ng kaluluwa, mga minamahal, ito po'y walang hanggan. Ang material, mga minamahal, yan po'y parang singaw lamang yan. Yan ay parang anino lang yan. Yan ay parang, sabi nga ng banal na kasulatan, ang buhay natin dito sa mundo, gaya lang ng panaginip. Ang buhay natin dito, mga minamahal, para ka lang nangangarap ng gising. Yan po'y hindi magtatagal. Hindi mananatili, pero ang ginagawa mo para sa Diyos, sinabi ng Revelation chapter 14 verse 13, sumusunod sa iyo. Amen. Kung gagamitin mo sana, mga minamahal, yung mga resources mo na yan, para gamitin, mga minamahal, suporta ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, itulong natin sa mga duka,
mga minamahal, gawin nating makabuluhan yung perang pumapasok sa atin dahil yan po'y galing sa Diyos. Mga minamahal, mas mapalad ka sapagkat sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ikaw na mangmang, ignoramus. Ibig sabihin, wala kang alam patungkol sa mga buhay, patungkol sa mga bagay-bagay. Ang pinakamalaga para sa iyo ang iyong kaluluwa, pero hindi mo pinagkukulan ng pansin kung saan mo ilalagay ang iyong kaluluwa. Mas inisip niya pa kung saan niya ilalagay yung kanyang mga inaning bunga kaysa isipin niya yung paglalagay ng kanyang kaluluwa. Inisip niya yung pansamantalang kaligayahan kaysa yung walang hanggang kaligayahan na ibibigay ng mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Yan po ang malaking kamangmangan ng taong ito. Ha? Malaking kamangmangan yan. Alam niyo po ba na ang pinaka-importante, pinakamalaga na dapat nating iligtas ba minamahal yung ating kaluluwa? Sabi nga, ano itutumbas? Anong ibabayad mo sa iyong kaluluwa? For what shall profit a man if he gain the whole world but suffer and lose his own soul? Dito, matutungayan niyo po, maminamahal, yung lalaking mayaman. Lucas 16:19 hanggang 25. Mabasa niyo naman, ito yung tinatawag na the young rich, tinatawag na the rich man. Itong mayamang ito, maminamahal, nakamta niya lahat. Sabi nga ng Biblia, maminamal, pag kumain siya, ay kala mo laging piyesta. Talagang nakalatag, maminamal, ang kanyang mga mamahaling mga pagkain, mga masasarap na pagkain. Talagang namumuhay siya ng sagana. At siya nakadamit ng maselang lino. Ibig sabihin, mamahaling dela, mamahaling damit ang kanyang kasuotan. Pero makikita niyo, maminamal, pagkamatay niya, ni isang buto, ni isang pinggan, ni isang basong tubig, mga minamal na sa kanyang dulang, hindi siya nakapagdala. Amen. Kaya yun ang sinabi ng Biblia, wala kang madadala. Lumabas kang walang dala, babalik kang walang dala pagkamatay mo. Pero yung kaluluwa mo na napakalaga para sa iyo sapagkat yan ay walang hanggan, yan po, maminamal, ang magbibigay sulit pagdating mo, maminamal, sa kabilang buhay. Basahin po natin ang Lucas 16, talatang 19 hanggang 25. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatay 16, ang talatay 19 hanggang 25. Mayroon nga isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso at tinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Talatang 24, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayong ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Amen. Tignan niyo, maminamalan, sabi ng banal na kasulatan. Itong lalaking mayaman, maminamalan, sabi ng banal na kasulatan, nasa kanya na lahat. Siya po, maminamal, ay nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. Sa madaling salita, maminamal, ay nakapagsusuot lamang nung panahon na yan, maminamahal, ay yung pong mga tinatawag, maminamal, mga milyonaryo. Mamahaling lino, ibig sabihin, mga minamal talagang maselan ang kanyang mga damit, mamahalin. Ang sabi, at siya'y kumakain ng sagana. Pag siya'y kumain, mga minam, talagang long table, talagang nakalatag lahat doon, nakalatag lahat doon ng mga masasarap na pagkain. Parang laging may piyesta. Sabi nga rito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, ay sabi rito,
Sabi ng talata, nagangad na mapakain. At si Lazaro ay nagangad na mapakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Ibig sabihin, yung dulang ng mayaman ay talagang napakasaganang pagkain. Amen. Nandun yung mahabang lamesa na napakaraming pagkain. Kaya nga, ito pong si Lazaro, maminamal, takam na takam siya. Pero hindi niya magawa, maminamal, na kumuha ng pagkain. Naghihintay lang siya na may malalaglag na mumo doon sa dulang ng mayaman. Pero sabi ng banal na kasulatan, at nangyari na namatay ang pulubi, siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. Pagkamatay nila, maminamal, karakadaka, nagkapalit sila ng sitwasyon. Amen. Nagkapalit sila ng sitwasyon. Si Lazaro, maminamal, ay nandoon sa piling ni Amang Abraham na kung saan si Abraham ay nasa langit. At doon, maminamal, ay inaaloy siya, inaalagaan siya, mga minamal, inaasikaso siya ng mga anghel sa langit. Amen. Pero yung mayaman, maminamal, sabi sa Hades ng pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata. Wala siyang nadala, maminamal, ni isang basong tubig, ni isang platong pagkain, maminamahal, at ni isang gamit na kanyang kinakailangan mga minamal madala niya. Wala siyang nadala ni kusing. At ang sabi dito, maminamahal, at siya'y sumigaw at sinabing, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Yan po, maminamahal. Hindi siya nakapagdala ng air condition. Hindi siya nakapagdala ng ventilador. Hindi siya nakapagdala, maminamahal, ng isang basong tubig. Kapag dating doon, isang patak na tubig, napakalaga para sa kanya. Yung mabasa lamang ng daliri ni Lazaro, maminamahal, ang kanyang dila, ay makakaginhawa na siya. Pero mapapansin niyo po rito, maminamahal, ang tao pala sa kabilang buhay, yung kaluluwa pala ng tao, nakakaramdam, nakakakita, nakakarinig, at nakakalasa. Amen. Ang hindi lang natin nabasa rito yung pong nakakaamoy, pero ang impyerno po ay amoy ng mga malalansang bangkay, mga nakakasulasok na amoy ng mga bangkay na nabubulok ng tao. Bangkay ng tao, nabubulok na bangkay ng tao. Dito po nabanggit po yung 4 na senses. Sabi niya, maminaman, itiningin niya ang kanyang mga mata, natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, nakakakita pala sa kabilang buhay. Kung ano yung senses natin dito, ganun din po. At sabi rito, mga minamahal, nakakarinig, nag-uusap sila ni Abraham. At ang sabi pa, maminamahal, nakakalasa. Nakakalasa siya, nakakadama. Sabi niya, kung masasawsawan lamang ni Lazaro ang kanyang dila na sa isang malamig na tubig, sabi, makakaginhawa siya, sapagkat sabi, naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Nakakalasa at nakakadama. Kaya nga, maminamahal, ang pinakamasakit na bagay na mangyayari sa isang tao, mga minamahal, yung mawalan, mga minamahal, ng saysay ang iyong kaluluwa. Yung hindi mo pinagandaan ng iyong kaluluwa, sapagkat ang kaluluwa natin ay walang hanggan. Ginawa tayo ng Diyos na kawangis niya. Kung paano ang Diyos ay walang hanggan, ganun din po tayo. Kaya sabi na Mateo 25, talatang 46, sila ay parurusahan sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Basahin po natin to. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 46. At ang mga ito'y mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Yan po, maminamahal. Sana pagkakataonan nung mayaman, maminamahal. Pagkakataon na sana niya, na siya po, maminamahal, ay magantimpalaan ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na kapag ginagawa natin sa mga maliliit na ito, ay ginagawa natin sa Diyos, gagantimpalaan ka pagdating, maminamahal, ng pagkabuhay na maguli. Sabi ng Biblia, kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga pulubi, ang mga pingkaw, ang mga duka. At sabi, gagantihan ka ng Diyos. Pagdating, maminamahal, ng pagkabuhay na maguli, pagdating mo sa langit, gagantimpalaan ka ng Diyos. Abot kamay na ng mayamang ito, mga minamahal, ang gantimpala sana ng Diyos, sapagkat naroon mismo yung pulubi sa pintuan ng kanyang bahay.
Naroon mismo sa dulang ng kanyang hapagkainan. Pero hindi man yan mabigyan ni isang platong pagkain. Pagkakataon na sana yun, maminamal, para gantimpalaan siya ng mahal na Panginoon pagdating sa pagkabuhay na maguli, pero sinayang niya, maminamahal. Kaya nga pagdating sa kabilang buhay, sabi ng Biblia, siya'y pinahirapan doon, ngunit si Lazaro ay inaaliw sa piling ni Abraham. Sabi nga dito sa Lucas, Kapitulo 14, talatang 12 hanggang 14, lahat ng gagawin mo, mga minamahal, lalo na sa mga mahihirap, lalo na sa mga duka, sabi ng Biblia, ay ginagawa natin sa Diyos at gagantimpalaan tayo ng malapanon sa pagkabuhay na maguli. Sabi ng Lucas, Lucas 14:12 up to 14. Dito sa aklat ng Lucas, kabanatay 14, ang talatay 12 hanggang 14. Sabi dito sa 12, at sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ay kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Datapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Talata 14, at magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Amen. Yan ang hindi nagawa, maminamal, nito pong mayamang tinutukoy sa banal na kasulatan. Amen. Kaya nga, maminamahal, kung meron man tayong pag-aari, kung meron man tayong kayamanan, sabi na Ecclesiastes 5:19, ito'y ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Dapat gawin mo ito, mga minamahal, na maging makabuluhan. Gamitin mo ito, maminamahal, para magamit mo para sa ibang tao, maging daluyan ka ng mga pagpapala sa ibang tao. Dapat pagkakataon na mayamang ito, mga minamahal, na siya po ay gantimpalaan ng Diyos sa langit, pero hindi niya ginawa yung utos na yun. Alam niya, mga minamahal, na ang dakilang utos at ang pangunahing utos ay iibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at iibigin ng kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili, pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Alam nyo, ipinagkatiwala lang sa kanya yung kayamanan na yun, hindi siya may-ari nun. Dapat, mga minamahal, bilang katiwala, gawin niya, mga minamahal, na maging daluyan siya ng mga taong nangangailangan, maging daluyan siya sa mga pangangailangan ng mga taong nangangailangan, pero hindi niya ginawa. Amen. Sabi rito, basahin po natin Ecclesiastes 5:19, ito po ay galing sa mahal na Panginoon, wala siyang karapatan na gamitin niya sa kanyang sarili lamang. Basahin po natin. Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 19. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi, at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya maraming mga tao ngayon, maminamahal, na mamatay na sakim. Namamatay, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan na sila'y nasa kaparusahan. Namamatay sila, mga minamahal, na ganid sa material na bagay, pero wala naman silang napakinabangan. Right. Kaya nga, mga minamahal, ang pinakamalaga na dapat mong bigyan ng importansya habang ikaw ay nasa mundo ay ang iyong kaluluwa. Amen. Kaya nga ang tanong, how to save the most valuable you have? Paano mo maililigtas ang pinakamalagang mayroon ka? Amen. Yan po yung iyong kaluluwa. Amen. Paano mo maililigtas ang pinakamalagang mayroon ka? Yung kaluluwa mo. Ang mga hayop, mga minamahal, pag namatayan, walang kaluluwa yan. That's right. Pwede mong katayin yan, pwede mong kainin, dahil wala naman silang kaluluwa. Amen. Pero tayo, mayroon tayong kaluluwa. Ito po ang pinaka-importanting regalo ng Diyos sa atin, maminamahal. Kaya nga, paano natin maililigtas ang pinaka-importanting bagay na mayroon tayo? Unang-una, sabi ng Biblia sa Acts 16:30-31, manampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo. Yan po, para mailigtas mo kung anong mayroon ka, pinakamalagang mayroon ka, ang iyong kaluluwa. Basahin po natin, Acts 16:30-31. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatay 16, talatay 30 at 31. Sabi dito sa talatang 30, at sila ay inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus,
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Amen. Sa John 3:18, talo ng 36. Greg. Dito po sa aklat ni Juan, Kapitulo'y 3, versikulo'y 18, talo ng 36. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi inahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay inatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang pot ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Only Jesus is the only one that can save the most valuable you have. Tanging ang ating pinakamamahal pa ng Kristo lamang ang may kapangyarihan magligtas ng importanteng mayroon ka, ang iyong kaluluwa. Sinabi ng banal na kasulatan, sumampalataya ka sa mahal pa ng Kristo, ikaw'y maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Siya ay hindi na hinatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Kasama na dyan yung mga minamahal, yung mga naglilingkod nga sa Diyos pero hindi naman naniniwala na ang ating mahal pa ng Kristo ang Diyos. Kasama na sila roon. Dahil tanging ang ating pinakamamahal pa ng Kristo lamang ang may kapangyarihan magligtas ng importanteng mayroon ka, ang iyong kaluluwa. Sinabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat, ikaligtas ng tao, kundi ang ating mahal pa ng Kristo. Nasa Acts 4:12. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin, kundi ang pangalan ng mahal pa ng Kristo. Kaya nga, ito po ang unang paraan, maminamahal. Manampalataya ka sa mahal pa ng Kristo, ikaw ay maliligtas sa ng iyong sambayan. Ang sabi, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya, ang pot ng Diyos ay sumasa kanya. Sabi ng John 3:36. Kaya nga, maminamahal, mag-ingat po kayo. Baka mauwi sa walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, ang inyong paglilingkod sa Diyos. Kasi ang itinuro sa inyo ng inyong mga ministro, ang itinuro sa inyo ng inyong mga pastor, itinuro sa inyo ng inyong mga leader ng inyong simbahan, ang Diyos ay mga ribulto. Ang Diyos, mga minamahal, ay hindi ang ating mahal pa ng Kristo. Ang Diyos nyo ay si Buddha. Ang Diyos nyo, mga minamahal, sa Hare Krishna. Ang Diyos nyo, mga minamahal, ay yung mga ribulto, mga graven images na ginawa ng kamay ng tao. Tanging ang ating pinakamamahal pa ng Kristo lamang ang may kapangyarihan magligtas kung mayroong ng bagay na mayroong ka. Yung pinaka-importanteng mayroong ka, ang iyong kaluluwa. Amen. At pangalawa, sabi ng Biblia, pagsisisi. Kailangan mo magsisi. Pagkatapos mo manampalataya, sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob. Kailangan nyo magbalik loob dahil sabi ng Isaiah 59 verse 2, dahil sa ating kasalanan, naiwalay tayo sa Diyos. Kailangan natin manumbalik, sabi rito, basahin natin, Acts 3:19. Dito sa aklat po ng Gawa, Kabanatay 3, ang talatay 19. Sabi po dito, 3:19, sabi po dito sa 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Yan po ang pangalawa, maminamahal na paraan. Paano natin maililigtas ang pinaka-importanting meron tayo, ang ating kaluluwa. Yan po ang pinaka-importante, mga minamahal. Tandaan niyo po yan. Hindi ang inyong mga negosyo, hindi ang inyong mga ektaryang lupa, hindi po ang inyong mga magagarang sasakyan, hindi po yung mga malalaki yung mga properties, maraming yung pera sa bangko, hindi yan. Mauuwi sa wala yan, kakalawangin yan, nanakawin yan, mga minamahal, aanurin yan ng baha. Yan po, mga minamahal, ay mapupugnaw sa apoy. Amen. Pero ang kaluluwa natin, yan po yung nananatili. Kaya nga, yan ang pinaka-importanting bagay na nasa atin, ang ating kaluluwa. Para mailigtas mo yan, manampalataya ka sa mahal pa ng Kristo. Pangalawa, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, mga minamahal, ito po ay turn away from sin and turn unto God. Sabi ng Isaiah 55 verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga samang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya
sapagkat ang aming Diyos, mga minamahal, ay mapagpatawad na sagana. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. Hindi po yung repent and repeat. Ibig sabihin, kailangan tumalikod ka sa kasalanan, manumbalik ka sa Diyos, maglingkod ka na sa mahal na Panginoon. At pangatlong magagawa natin para mailigtas po natin ang ating mga importanteng nasa atin, sabi, kayo magpabautismo. Sabi ng Gawa 2:38, sabi diyan, mga minamahal, kayo ay magpabautismo. Sabi rito, maminambalsay po natin, Acts 2:38. Dito po sa aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga minamahal, kinakailangan mo magpabautismo. Amen. Ang bautismo po, ito po yung tinutukoy sa sa John chapter 3, verse 3 up to 7. Sabi, except a man be born of water, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ye must be born again. Kinakailangan. Amen. Kasi ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. Ibig sabihin ng ipinanganak sa laman, mga minamahal, ang kanyang kaisipan ay sa laman. Ang kanyang gawain ay makalaman. Sabi ng Roma 8:5 hanggang 8, ang sa laman hindi makalulugod sa Diyos. Ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Pakikipag-alit sa Diyos. Kakailangan maipanganak ka sa Espiritu. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay kapanganakan sa Espiritu. Ipapanganak ka ng Diyos, maminamal sa pamagitan ng bautismo. Ipinapanganak ka sa spiritual birth. Ipinapanganak ka ng Diyos sa pamagitan ng bautismo. Dahil hanggat ikaw po, maminamal, ay hindi na ipapanganak na muli, ikaw ay nasa laman. Sabi, ang laman ay nasa laman nga. Kaya kinakailangan ngang ipanganak kayong muli. Sabi ng John chapter 3 verse 7. Kaya basahin po natin, mga minamahal, ito pong mga talata, Roma 8:5 hanggang 8. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanatay 8, talatay 5 hanggang 8. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari, talatang 8, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamalanday lang kung bakit kinakailangan nga ipanganak tayo muli. Amen. Sabi ng John 3:6, mga minamahal, ang nasa laman ay nasa laman nga. Ang nasa laman ay nasa laman nga. Ang kanyang kaisipan, mga minamahal, ay pakipag-alit sa Diyos. Sapagat ang nasa laman ay hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. Kaya kailangan tayong ipanganak sa Espiritu. Ito po yung bautismo. Amen. At pagkatapos niyan, mga minamahal, kinakailangan mong maglingkod na sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Banal na Kasulatan sa Job 36 verse 11, kung kayo'y maglilingkod, at kayo'y makikinig, sabi, mga minamahal, gugugulin nyo ang iyong kaarawan sa kasiyahan at mga minamahal sa kasaganaan. Basahin po natin. Dito po sa aklat ni Job, Kapitulo 36, ang versikulo po ay 11. 11. Kung sila'y makikinig at maglilingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kakinhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Amen. Kaya, mga minamahal, inuulit ko, sabi nga ng Banal na Kasulatan, higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Amen. Higit na mas mahalaga ang kaluluwa kaysa sa ating laman. Amen. At higit sa lahat, higit na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas para mailigtas nyo, mga minamahal, kung ano mang bagay na mayroon ka. Pinaka-importanting bagay na mayroon ka, ito yung iyong kaluluwa. Kaya sumunod kayo sa panalangin habang napapakinggan natin awiting I Give You Jesus. Mga minamahal, tanggapin nyo po ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabihin niyo po, mga katagang ito, mga minamahal. Banggitin niyo po, mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit.
Ako po isang makasalanan. Malapang nagsisisi po ako. Salamat sa iyong mga salitang napakinggan ko. Nalaman ko po na higit palang mas malaga ang aking kaluluwa kaysa sa mga material na bagay. Malapanginoon, nais kong pumasok po kayo sa aking puso. Baguhin mo po ako. Baguhin mo ang aking isip, ang aking pananaw sa buhay. Gawin mo po akong espiritual, Malapanginoon. Iligtas mo po ako sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapanginoon, patawarin mo po sila. Isulat mo kalang pangalan sa aklatang buhay. Malapanginoon, hindi nawa itong una tuloy ng kalang pananampalatay paglilingkod. Ito na po maging simula. Iligtas mo sila sampu ng kalamamahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mami na mahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga pinakinggang gadget. Sa inyong laptop, sa inyong cellphone, hawakan niyo po. At ipatong niyo po ang inyong kamay sa TV screen o sa inyong computer, maminamahal, sa screen ng inyong computer. Habang ang inyong kabilang kamay, ipatong niyo po sa bahagi ng inyong mga katawang may karamdaman o sa inyong mga loved ones na katabi niyo po na may taglay na karamdaman. Tayo po sama-samang manalangin. Sa pangunang panalangin natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, maging po ang ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, malapang patuloy po namin idinudulog ang kompletong kagalingan namin, beloved brother Bongbyong, complete healing o Diyos. Si Arcel Abehar, dalangin po namin ang kanyang lagnat. Ibisan mo po ito, malapang pagalingin mo po ang aming beloved Arcel, malapanginoon. Gayun din si Markel Capina, malapanginoon, dalangin po namin na nawa ay masolve ang kanyang kaso, Malapanginoon, ma-release po ang kanyang papers sa kanyang kaso, Malapanginoon. Dalangin din namin si Joey Yamugan, malapang namamanas po ang kanyang tuhod hanggang sa kanyang paa. Siya po may gout, malapang pag-imala mo po siya. Ikaw po yung dakila namin manggagamot, Malapanginoon, naasahan po namin ang yung dakilang kapangyarihan. Sa Iris Estrella, malapang may sipon at may ubo, malapang bigyan mo ng kompletong kagalingan ng aming beloved Sister Iris Estrella. Si Angel Estabais, malapang masakit ang ulo, siya po'y may karamdamang lagnat. Malapang ibsan mo ang kanyang lagnat, malapang pagalingin mo pang pananakit ng kanyang ulo. Gandi si Lovely Ann Tordesillas, malapang mayroon pong colon cancer. Bigyan mo siya ng kompletong kagalingan, kahabagan mo po siya. Dugtungan mo ang kanyang buhay upang makapaglingkod sa iyo. Candice Ardita Villanizo, dalangin po namin ang kanyang spine, Malapanginoon, ang kanyang spondylosis na karamdaman. Ang Marsan family, Kalasikas family, sa pangunahan ng beloved brother Jason Kalasikas, Malapanginoon, dalangin po namin, Malapanginoon, ibalik mo muli sila sa paglilingkod sa iyo, pag-ingatan mo po sila. Bigyan mo sila ng magandang kabuhayan para makasasapat sa kanilang pagdalo sa gawain. Si Lisa Reyes, masakit po ang ulo, bigyan mo po ng kumpletong kagalingan. Ganyan din ang prayer request ng beloved Brother Ray Magramo, Malapanginoon, siya po yung naglalayag, Malapanginoon, alisin mo lahat ng mga sagabal, Malapanginoon, pati po ang required na vaccine sa kanyang paglalayag, Malapanginoon, wag mong pahintulutan, Malapanginoon, alisin mo lahat ng mga sagabal sa kalamalawating paglalakbay. At sa mga oras na ito, sinasaway namin lahat ang gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, sipon, ubot, rangkaso, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of infirmities and diseases, be healed right now in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya, sa mensahe po na kaligtasan nating napakinggan at napag-aralan sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. At muli po sa pangunguna po ng aming beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, kami pasamantalang nagpapaalam sa gabing ito sa araw ng bukas. Magsisimula pa rin tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. At isang oras na pagtatanga lamang po yan. At di po nakasama, nakapiling sa gabing ito ating beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya, sa ating beloved Brother Lito Payumo, nakasama natin sa gabing ito. At ang ating online technical site,
ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, at sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. Give you Jesus, my friend. I give you Jesus, 'cause everything